Hey guys, what's up? Arvin here now. Today in this video, i-reviewin ko naman, I'll give you my honest review dito sa Oppo Enco Buds 2 Pro na I've been using for several months now. Okay, kung interesado kayo, panoorin mo. Okay, so I just received my Oppo Enco Buds 2 several months now. So, hindi ko na na-unboxing or whatsoever kasi actually bigay lang sa akin to. But the price of this one, during the time na na-receive ko, siguro roughly around 4,000 pesos, 4,000 to 5,000 pesos. So medyo parang wow, medyo mahal ah. Parang ano although, yun nga, parang sabi ko, uy, okay to. And fortunate enough, meron akong Oppo na mobile phone na minana ko sa aking anak to test kung halimbawa ba meron bang anong tawag dito? Kung halimbawa compatibility na parang mas may magagawa ba ako, may magagamit ba ako, or how should I say it? I can take advantage of the features nung itong Oppo Enco Buds 2. Now, looking at the website, okay, so punta tayo sa website ng Oppo Enco Buds 2. Ito siya. So, yan. Buds 2. So sabi dito, small size, strong base. Actually, totoo yan. Small in size, talaga, small naman talaga yung size. And promise, malakas din yung base niya. Although on my point of view or on my taste, parang hindi ko masyado gusto yung base niya. Okay, so malaki daw, 10 millimeters large, titanized driver. I'm not quite sure kung ano ibig sabihin ng titanized, or maybe it's made of titanium. So it's stronger base, which is, oo nga, totoo, malakas or malalim yung base niya. Yung Enco Live Stereo sound effect, so more sound effects. Well, medyo nakulangan ako ng konti doon. And the battery life, yan. Okay, taas ng kamay ko dyan, battery life. Up to 28 hours of listening time, sabi dito, longer battery life. So, honestly, hindi ko siya from the time na every time na ginagamit ko siya on a daily basis on my daily commute, never siyang na-lowbat, even if hindi ko siya binabalik dito sa casing. Okay, so AI deep noise cancellation for calls. Um, well, during my commute, tapos tinatawagan ko si Mrs. through Messenger, sabi niya maingay pa rin eh. I'm not quite sure kung talagang functional tong AI deep noise. But on my test, or during my test, on my daily commute nung ginagamit ko siya, hindi, parang wala naman talagang noise cancellation. Okay, binaural low latency with Bluetooth 5.2 transmission. I don't experience any latency, pero pagka ginagamit ko yung favorite kong Andram app sa mobile phone, so medyo may delay nga. And ayan, double tap to control the camera. Okay, so gumagana naman siya. But it also works even on my Samsung Galaxy Note 8. Okay, so wow, ganda oh, di ba? Okay, mamaya yung scene na yan, yung part na yan, yung meron akong comment dyan. Okay. So, ang Oppo Enco Buds 2, okay, yung price niyan before, or actually hanggang ngayon pala, sa roughly around 2,353 pesos. Medyo pricey, di ba? Although I understand, medyo mas mura na siya ngayon. Pag tinignan mo yata sa Shopee or Lazada. I'll leave a link in the description kung interesado kayo dito sa Oppo Enco Buds 2. Okay. So, eto na. Pakita ko sa inyo yung features ni Oppo Enco. Okay, eto yan. So, bilog siya na, oh, sorry, medyo may mga gasgas na. Kakagamit ko nun on a daily basis. And unfortunately, unlike nung QCY T13, may kasama pang bag. Parang synthetic na leather bag. Okay, so ito yon. Included siya doon sa price na 899 pesos. Okay? So, ito, more than 2 years ko na yatang gamit. And still,
O, 'di ba makinis pa rin? Unlike ito dahil walang ano, hindi ko na rin siya binilan ng cover. Ayan. So, pagtabihin natin para maganda. Well, battery life, the same, okay? Yun nga, pagdating sa audio or sa music, ang aking kasing type of music that I'm listening to is more on heavy metal at saka EDM, nakikinig na ako EDM. And maniwala ko it's hindi, nakikinig ako ng BINI. Okay, and most of the time, more on mga audio or audio lang yung akin, mga voice files, mga voice over or voice na ano, mga nagsasalita lang gano'n, parang audiobook ba kumbaga. So yun yung mga pinapakinggan ko. And actually maganda silang pareho pagdating do'n sa halimbawa audiobook kasi ang Oppo Enco Buds 2 is malalim yung kanyang voice or yung kanyang sound, yung bass niya. So, ma-appreciate niyo 'yan lalo na kung yung ang pinapakinggan niyo is let's say yung mga malalalim yung boses. Okey, so maganda siyang pakinggan, okey? Pero on my point of view, maybe on my taste, mas gusto ko yung tunog ni QCY T13, okey. And then, dun pagdating din sa voice calls, halimbawa, through Messenger or mobile calls, mas maganda ang microphone pa rin. Honestly, this is not a paid review ng QCY T13 kasi sa sobrang natuwa ako dito, I have been reviewing this for several times na, no? Ewan ko, yung mga nanonood dito. Okay, so I have been reviewing this for several, and honestly, talaga taas ang kamay ko. Maganda yung sound, maganda yung microphone, okay? Especially the microphone, pagka voice calls, ang linaw. Eto, sabi ni Mrs. parang maingay sa paligid tapos parang maliit yung tunog for whatever reason. Okay, next. Maliban sa wala siyang cover or wala siyang casing, okay? Ang Oppo, isa sa mga naging so okay na makikita niyo naman lahat ng mga magagandang ano ng features ng Oppo Enco Buds 2. Okay, sa akin yun lang maiko-comment ko from the time na ginagamit ko. Pero ito ang usually issue nito sa akin na that annoys me a lot. Okay? Una, ang Oppo Enco Buds 2, meron siyang light indicator sa ilalim. Ayan, kung nakikita niyo 'tong maliit na butas na 'to, light indicator 'yan. Ang problema ko diyan, kulay white lang. Okay? Walang indicator kung lobat na ba siya or full charge pa rin siya or nagcha-charge pa siya. It only indicates na nailagay mo na yung earphone sa loob or 'pag naka-plug at china-charge mo siya. Pakita ko sa inyo. Ay, baka sabihin niyo sinisiraan ko si Oppo. And Oppo, sorry this just take this as a what do you call this? A positive or a positive criticism or room room for improvement sa inyong this is just my point of view, okay? So, ako lang naman 'to, wala naman. Okay, so 'pag sinaksak ko siya, so makita niyo, kulay white lang siya na nagbi-blink, okay? So, it is blinking, 'pag nag-stop na ng blinking, so full charge na siya. But the thing is, walang indicator kung lobat na siya. Only until such time na pagka siguro kinabit mo sa tenga mo yung earbuds, ta's wala ka na marinig, so most probably lobat na yon. But in this case, yun lang talaga ang meron ah, dito kay Oppo Enco Buds 2. The design itself, okay, maganda. Ang plastic, yung quality din is mukha namang mamahalin. Well, compare the price ng QCY T13 at ng quality, mas mura ang QCY T13 considering this is only around ano to 800 where is it? How much is a QCY T13? A QCY T13 is only 849 pesos and kasama dyan yung bag, protector na bag.
At dito, ang claim ni QCYT13, this is 40 hours of playtime. 8 hours single on a single charge, 40 hours with the charging case, and 1.5 hours fast charging for earbuds. So, pagdating sa battery life ng taas ng kamay ko talaga dito sa mga bagong earbuds or TWS, True Wireless Stereo, mga earbuds, okay? So yan, what else? Isa sa pinakaayaw ko pa dito na design, okay. So ipakita ko lang example. Halimbawa, ito si QCYT13. Yan siya. Okay? Pag kinuha ko siya, yung right, pasok ko lang sa tenga. Yan na yun. Ngayon, may battery indicator din yan. Pag pinrest ko yun, so makikita ko yung case is blue. Okay, so ibig sabihin, ano pa siya? Okay pa siya. O ngayon, okay, from the time na kinuha ko siya sa tenga ko, to the point na binalik ko siya sa casing niya, sa charging case niya, pak, ayan. Makikita nyo, kulay red, nag-charge yung earbuds. Okay? Etong si QCYT13, tingnan nyo. Ayan siya, nakaharap siya sa akin. Bubuksan ko yung kanyang cover. Nakikita nyo na yung pwestuhan ng earbuds. Kukunin ko siya. Ayan. Hawakan ko dito. Twist ko pa na ganun. Tsaka ako siya ipapasok sa tenga ko. Ayan. So, ganyan ang itsura niya. Pagbabalik ko na, of course, hahawakan ko sa base. At, ang layo, oh. Di ba? Ayun yung butas. Ito yung kamay ko. Papasok ko pa siya dyan. Oh. Di ba parang tanga lang? Kaya minsan, ang hirap niyang ibalik. Oh, yan. Iikot ko pa na parang medyo awkward yung positioning niya. Correct me if I'm wrong, o ako lang ba ang nakaka-experience o nagre-react dito sa design ni Oppo Enco Buds 2. Okay, yung mga nanonood dyan, you may comment, you may leave your comment at the comment section, or sabihin nyo kung ganun din ba yung experience na nakakabwisit siyang ilagay or ibalik, isoli sa kanyang charging case. Okay, ulitin ko, sa kaliwa naman, hinugot ko, okay, inuesto ko, nilagay ko sa kaliwang tenga ko. Pagkatapos na yan, so babalik ko na. Ayan na, di ba? Ah, saan ko to sasaksak dito? Okay? So ngayon, ayan no, alanganin ni po. So ikot ko pa siya, then para siya nakatalikod. Balik. Okay, hindi ko alam kung ako lang ba to o estilo ng pagpapasok o meron bang style yan. Unlike sa QCYT13, pag binukas mo yung lead, kanan ang kukunin ko, yan na, pasok. Kuha, tsak, simple. Sabi nga ni Kay Biling. Di ba? Ewan ko. Tapos, pangalawa. So, parehas naman silang merong touch sensitive sa gilid. Okay? Ang problema kay Oppo, single touch. So, magpe-play, magpo-pause, single touch sa may gilid dito. Ayan, no? So, yan. Nakikita niyo yung part na to. Yan, yung malalim na yan. So, pag hinawakan mo yan, isang beses, magpe-play, play isang beses ulit, mag-stop. Tapos pag press and hold, magbo-volume up siya pag pinrest mo yung kaliwa. Press and hold. Tapos kung gusto mo namang humina ang tunog dito naman sa kaliwa, press and hold mo rin yung gilid and then hanggang sa mag-lower ang volume. Okay? Ang problema dyan, may konting delay. Siguro mga 10 millisecond. Pag click mo, maririnig mo yung tunog, tsaka pa lang siya pag hinawakan mo siya, siguro may konting delay bago tumunog, bago mag-react. Unlike ng QCYT13, instant yung kanyang response. Pagpindot mo sa play, magpe-play. Pagka pinindot mo ng dalawang beses, mag-stop. Pagka
Hindi, tama. Dalawang beses pindot, magpe-play. Dalawang beses pindot ulit, mag-stop. Tatlong beses sa kaliwa, magre-restart siya. Okay, mag-start ulit from the beginning ng music. Then, tatlong beses magiging game mode sa kanan. So, pagdating sa touch capability, touch control, okay, honestly, QCY T13 pa rin ako. Okay? Well, nasa sa inyo yan kung ano sa palagay. But in my point of view, in my case, kaya most of the time, okay, after na magamit ko to for several months, actually mga 1 week pa lang yata, ayoko nang gamitin eh. Ayoko nang gamitin eh, kasi naiinis ako yung pag ibabalik ko na siya, yung ano, yung ergonomics ba tawag doon, pagbabalik mo sa lalagyan, nakakainis, okay? Tapos si QCY T13, ayan, para sa akin, taas talaga kami ko dito. Audio, pagdating sa calls, sa voice calls, sa music, maganda rin siya sa music, at may kasama pa siyang case to protect. Okay, meron din mga covered na available dyan, yung si Mrs. Binilang ko nung parang astronaut na rubber. Okay, ito is, since ang tagal naman ng battery life niya, so ginagawa ko lang siyang backup just in case na malobat or makalimutan kong i-charge. Minsan kasi sa sobrang tagal ng mga battery nila, at one point nakakalimutan kong charge na so nalolobat. Okay? Ito yung backup ko. Okay, ito yung backup ko na just in case na malobat yung ano. Tapos, unfortunately, yung aking AirPods, Apple AirPods Pro, binenta ko na kasi hindi ko rin siya magamit, saka hindi ko ma-appreciate yung sound, hindi ko magamit yung full potential or yung full features ng AirPods Pro dahil Android kasi yung gamit ko. Okay? Ngayon, just in case na interested kayo sa device na to or sa mga Bluetooth na headset na to, I will leave a link. I will leave the link sa description box kung saan nyo pwedeng bilhin. Okay? So, yan na. Ito yun. Dapat pala yan, napakita ko sa inyo. Ulitin ko. So, para makita nyo mabuti ang Oppo, maganda naman sana siya. Ang Oppo Enco Buds 2. Yan. Okay. Oh, by the way, papakita buti lang yung low set to. Makikita nyo, meron siyang rubber na dito, rubber na silicone. So, para siyang AirPods din eh, oh, 'di ba? Yung design niya. Para din siyang AirPods. Kaya lang talaga ang pinakaayoko dito, pag ibabalik ko na siya sa casing. Okay. Ikot, kuha, balik, ikot, yung patas ganun, 'di ba? Napaka hindi siya para sa akin, hindi siya friendly. So ayan na, Oppo Enco, at ang charging port niya is charging port niya ay USB-C. Okay? So yun. So battery, audio okay naman. Okay? So yun lang talaga. Ang problema is yung battery indicator. Unlike ni QCY T13, meron siyang you would know kung iba-ibang kulay yan. Merong green, may blue, and then pag lobat na siya is red. Okay? Unlike ito, white all throughout yan. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ayan. So, yan. There you have it. Napanood nyo na or nakita nyo na ang aking comparison or actual review ng Oppo Enco Buds 2. I believe this is yung Pro yata yun. So, ayan siya. And so let's say if you're interested, you still wanted to purchase one, okay? I will leave the link in the description box. Okay, pwede nyo i-click lang you wanted to view. So, yun lang para just in case you're interested. And also the link to QCYT13 para if ever na gusto nyo, just in case na gusto nyo lang ding bumili. And honestly, kung mamimili kayo dito sa dalawa, dito na ako sa QCY T13. QCY T13, baka naman, QCY. Joke lang. Okay, so there you have it. So, siningit ko lang to sa aking busy na oras, kaya medyo mabilis lang to.
Okay, kung if ever na meron kayo, just in case may question kayo or meron kayong mga comments gusto nyo itanong regarding dito sa dalawang TWS or True Wireless Stereo Earbuds, okay, you can just leave a comment or leave nyo lang yung inyong questions sa comment section dyan sa baba. Okay, so there you have it. See you all in my next video. Oh, bago see you all in my next video, please don't forget to like pala this video. Don't forget to share and subscribe. Maraming salamat.